umaga po sa buhay po ng bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na buhay sa umaga po ito. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga ay gaganapin po dito sa Door of Faith, Taichung, Taiwan na pinapangunahan po ni Pastora Carolina Villarosa. At sa umaga po ito, bago po tayo makarinig ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon, tayo po muli ay umawit at mag-alay ng papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay.
sa inyo pong harapan, O Diyos. Salamat po sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan at yung dakilang pag-ibig, Panginoon, na patuloy po namin nararanasan sa bawat umaga, sa bawat araw ng aming pong mga buhay, O Diyos. Sa mga oras po na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa kahabagan ng inyong pong biyaya, nagpapakumbaba, O Diyos. Patuloy po namin na inaasam pumuli ang inyong pagkilos sa aming pong mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy ang pagsagana ng inyong banal at makapangyarihang Espiritu sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Saan man sulok ng mundo naroon ang aming pong mga kapatid, O Diyos. Nais po namin maranasan ang inyong pong presensya sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po namin na itinataas sa inyo ang gagawin sa umaga po ito, ang pag-aaral po namin, pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita ninyo, O Diyos. Kayo ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Saan mang naroon ang sulok ng mundo ang aking pong mga kapatid, O Diyos, hindi mahahadlangan ang pagkilos ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na nag-aasam na maranasan, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nagnanais na makilos ang kanila pong mga buhay, Panginoon. Walang imposible sa inyo, O Diyos, kung ang salita mo, Panginoon, ang kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po at itinataas ko po sa inyo ang inyong lingkod sa oras po na ito, sa buhay po ni Sister Rhea na yung gagamitin na maghayag ng inyong banal at makapangyarihang salita, Panginoon. Hayaan niyo po na kayo ang patuloy na mangusap sa kanya pong buhay, Panginoon. Let the fresh revelation be upon her, O God. Samahan niyo po siya hanggang sa matapos ang pag-aaral po namin na ito, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, ang mga salita niyong sasapat na mangusap sa buhay po ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin, dinadakila at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ko ang ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos, Sister Rhea Tolentino. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at talagang kalugdan po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Marapat dapat nga lang po talaga na sa bawat umaga, sa bawat paggising po natin, amen, ang pinakamagandang bagay na gawin natin ay pag-aaral at mag-aral ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Kung tayo po may mga banal na kasulatan sa atin, kung nasaan man po tayo, ayahan niyo po ako na, samahan niyo po ako na makipagbukasan sa aklat po ng Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Sa aklat po ng Hebreo chapter 3, verse 7 to 8. Amen. Akin po itong babasahin. Sabi po dito, kaya gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Amen. Purihin po ang Panginoon at bago po tayo mag-aral ng buhay makapangyarihang salita ng Diyos, tayo po muling dumulog sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama, Ama naming Diyos, tunay na tapat, dakil at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy ko po, Panginoon, na kayo'y pinapupurihan, Panginoon. Napakalaking pribilehyo, Panginoon, ang magamit sa inyong gawain, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na sa bawat mga kapatid ko po na makakapakinig, Panginoon, kayong siyang patuloy na mangusap, O Diyos. Hallelujah. Lord God, patuloy na sa mga oras na ito, O Diyos, dalangin ko na linisin mo nga po ang aking puso. Patawarin sa anuman nagawa kong kasalanan na hindi naging kaluguran sa inyong harapan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na maparangalan, Panginoon, ang aking buhay. Patuloy, O Diyos, na hinihingi ko po, Panginoon, ang paglinis sa aking buhay, O Diyos. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Hallelujah. Lord God, patuloy, O Diyos, na kayo ang kumilos, kayo ang magsalita sa buhay ng bawat isang naririto, sa bawat isang mga kapatid ko na makikinig ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Kayo lamang po ang pinapupurihan namin at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. At ito nga po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon. Tulad nga po ng sinabi, inuulit ko po sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Kaya gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patitigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Amen?
At makikita po natin dito mga kapatid kung sino ang nagsalita. Amen? Binanggit po dito sa verse 7, kaya gaya ng sinasabi ng banal na spirito. Amen po ba? Sabi po dito, kung maririnig nga po natin ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nating patitigasin ang ating mga puso. Pero kanino po ba unang sinabi ito? At kung maano po natin, ito po'y sinabi sa mga Israelita. Tayo po ay dumako sa verse 8. Sabi po dito, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Amen? Sa verse 9 po, sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Verse 10, kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Amen? At kung talagang makikita natin at binabasa po natin at pinagbubulayan po natin ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos, makikita po natin sa aklat ng Exodus na nakita natin kung paano gusto ng Panginoon na bigyan ng magandang buhay ang mga Israelita. Ngunit ang mga Israelita, naniniwala sila dun sa mga bagay na nakita nila, dun sa mga bagay na naranasan po nila sa Ehipsyo, kung saan kahit pinapahirapan nila, gusto nilang bumalik doon. Amen po. Pero ang Panginoon, pilit silang inilalabas. At makikita din po natin doon, talagang inuutusan po ng Panginoon si Moses doon na kanyang lingkod, na talagang lumapit sa Faraon para ang kanyang bayan ay mailabas, maidala upang siya'y sambahin doon sa isang bundok na sinabi po ng Panginoon sa kanila. Pero ano nga po ba yung pinagpipilitan ng mga Israelita? Amen? Sabi nga po doon dito na lang, nung di ba naglalakad ng mga Israelita sa ilang, amen, nung nailabas na, biglang pinipilit nila na, mamamatay na ba kami dito? Gusto nyo ba, kaya po ba dinala kami dito dahil gusto nyo kaming mamatay dito? Amen po. Pero nung pinaglalaban po ni Moses bago po mapalaya ang mga Israelita, nais ng Panginoon na magpadala muna ng napakaraming salot, patitigasin niyang puso ng Paraon. Para bakit? Para saan po? Para mapatunayan ang kadakilaan ng Panginoon. Amen po ba? Para mapatunayan ang kadakilaan ng Panginoon. Sapagkat sa tao may limitasyon. Dahil lang unang ipadala po ng Panginoon, yung 10 salot, may isang bagay po siyang pinagawa kay Moses. Yun ay yung baston niya. Nung sinabi po niya na ihagis mo ang baston mo sa harap ng Paraon at magiging ahas ito. Ngunit, ang Paraon po ay may mga salamangkero, kaya tinatawag niya lahat ng magagaling na salamangkero. At nakita po natin doon na talagang sa aklat po na Exodus yun, sa mga salamangkero po ng Paraon, nakita po natin doon na nagawa din naman nila ito. Pangalawang salot po, wala pa po pala yung salot doon. Yung unang salot pa na ginawa po ng Panginoon sa kanila ay yung sinabi ng Panginoon kay Moses na yung kanyang tungkod ay itutok po doon sa tubig ng dagat ng Nilo. At ang tubig po na yun ay naging dugo hanggang sa dumami ng dumami. Ang pinadala po na salot ng Panginoon, nandun na po yung binigay po niya yung salot ng palaka, lamok, langaw, hayop, mga bukol, pag-ulan ng yelo, salot ng balang, salot ng kadiliman hanggang sa salot po ng kamatayan ng lahat ng mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Amen? Kung makikita po natin talaga dito na nakita na ng Faraon na dakila ang Diyos, pero sinabi ng Panginoon kay Moses, ngunit hindi siya maniniwala. Hindi siya susunod sa iyo. Patuloy kong patitigasin ang kanyang puso. Amen? Bakit kaya sinabi po yun ng Panginoon, Kung talagang tayo, hahayaan po ba natin na pumunta muna tayo dun sa ganung mga pagkakataon na dumaan muna tayo sa maraming pagsubok bago po tayo humakbang patungo sa Panginoon o sumunod sa Panginoon? Amen? Nakita din po natin talagang yung mga Israelita habang they are murmuring to the Lord, talagang makikita po natin na, sige, nagpadala po ng ahas ang Panginoon, tinuklaw isa-isa. Amen? Pero ang Panginoon pa rin po yung mapagpatawad talagang nagpagawa pa rin ng isang baston po kay Moses, talagang lahat ng titingin doon ay hindi mamamatay.
Gaano po katindi yung mga bagay na kayang ipakita ng Panginoon sa atin. Tulad po dito, kung dadalhin po natin ang buhay ng mga Israelita, kung ano po ba yung buhay natin ngayon. Sabi po dito ay pag sobra o nagmamalabis tayo sa pakikinig po sa Panginoon. Minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit po patuloy na sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag tayong magmatigas sa tinig ng Panginoon? Huwag tayong matigas sa tinig ng Diyos. Amen? Bakit kaya niya pilit na sinasabi yan sa atin? Dahil kung sino man ang nagmamatigas, mga kapatid, may alam at walang alam, napapahamak. Amen po. Minsan po kasi dalawang taong klase yan eh. Meron po na nagmamatigas sa Panginoon dahil kulang sa kaalaman. At ang pangalawa po ay nagmamatigas sa Panginoon dahil sumobra naman sa kaalaman at nagmamagaling na sa sariling karunungan. Amen? Ito po yung nagkikreate sa atin ng kapahamakan. Katulad nga po ng sinabi sa aklat po ng Hosea chapter 4, verse 6. Sabi po dito sa Hosea chapter 4, verse 6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayo mismo mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko. Kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Amen. Gaano po kaya kasakit iyon? Na pag po tayo ay nagmamatigas sa Panginoon, di ba, nakakalimutan po ng Panginoon maging yung mga magiging anak natin. At yung pangalawa po ay yung may mga alam na at hindi na nakikinig dahil marunong na sa sariling, meron na po tayong akala natin nandun na tayo doon sa sapat na karunungan sa Panginoon. Amen. Wag po tayong maging ganun, mga kapatid. Kasi alam po natin na ang banal na spirito po, yung pong tinig ng Panginoon kahit saan tayo, amen, nangungusap po yan sa atin. Kaya magpasakop po tayo sa Panginoon at patuloy po natin ano yung sarili natin sa Diyos na kahit anong pangungusap niya, amen, mga kapatid, wala pa po akong nabasa sa Biblia na lahat po ng sumunod sa kalooban ng Panginoon ay napahamak. Amen po ba? Wala pa po tayong makikita na lahat ng mga sumunod sa Panginoon ay napahamak. Tulad po sa buhay ni Jonas. Amen? Naging suwail, pansamantala sa Panginoon, isang lingkod ng Panginoon na pinapapunta doon sa lugar na ito. Bakit? May mga kinalulugdan ng Panginoon doon, hindi nakakaalam ng katotohanan. Huwag po tayong maging selfish na minsan alam na nagmamarunong po tayo sa sarili nating karunungan sa Panginoon. At maging Abraham naman po tayo sa buhay po ng Diyos. Amen? Na kahit yung sarili niyang anak, ang Panginoon pong nagbigay sa kanya, kaya niyang ulit ibigay sa Panginoon, kaya niya ulit ialay yung buhay niya sa Panginoon. Amen? Ano po ba yung makikita natin na paano natin makikita yung pagkalugod ng Panginoon kay Abraham? Nung bago gunawin po ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah, pinaalam muna kay Abraham, amen, a close friend of God. Magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. Ano po ba yung nagiging causes? Amen? Nung nagiging causes po, bakit kaya tayo nagkakaroon ng mga matitigas na puso pagdating sa Panginoon? Number 1, sa mga kasalanan po. Number 2, unrepentant sin. Ito po yung mga kasalanan hindi natin nahihingi ng tawad, kaya akala natin okay lang. Amen? Number 3 po, yung paggawa natin ng sarili nating kagustuhan. Kasi ang Panginoon po, kung papansinin natin, di ba po, lahat po tayo ay talagang, lahat po ng mga nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng makikita natin at mababasa po natin sa Panginoon, sa aklat po ng Biblia, na salita ng Diyos, is what we need, not what we want. Kaya marami sa mga Kristiyano po sa atin, amen po, na nagiging suwail kasi hindi dahil dun sa pangangailangan, kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Na mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Amen po. Kaya kung bakit tumitigas yung puso natin kaya kung bakit hindi natin makita minsan ng Panginoon, check our hearts mga kapatid. Check our hearts. Kaya po na minsan nakakatuwa, no? Yung pong
napakaliit na bagay, pero we are very sensitive na masasabi natin na, ay, sinabi yun ng Panginoon sa akin, may pagtatama ang Panginoon yan sa akin, napakapalad po natin mga kapatid. Sino ba tayo? Amen po. Sino pa tayo para pansinin? Hindi naman po talaga tayo yung bayan na pinangako ang bayan. Tayo, kagaya po ng sinabi ni Pastor Luis, tayo yung mga inugpong lang kung hindi natin gagamitin yung pagkakataon na inugpong tayo. Saan pa po tayo mapupunta pagkatapos ng buhay na ito? Amen? Naku po, talaga po makikita natin na God is so good. God is so great in our lives. He wants us to be holy, for He is holy. Amen po? At ano pa po ba yung mga bagay o nagiging cause na pagmamatigas natin sa Panginoon? Yung pagmamatigas natin sa Panginoon, imbis na magawa na po natin yung, amen po, yung dire-diretso na tayo dun sa patutunguhan natin, nagiging delay. Amen? Makikita din po natin yan dun sa aklat ng Jonas, na kung saan dapat dumiretso na, hindi. Pinalunok pa po sa isang malaking isda ng Panginoon. Talagang hinayaan mo na ng Panginoon na, bumalik sa Panginoon, na mali yung ginawa, sige, gagawin para sa Panginoon. Wag na po sana natin dumating na sa punto na tinatawag na tayo ng Panginoon, ayaw pa natin humakbang. Or may mga pinapagawa po ang Panginoon sa atin, pero ayaw natin gawin. Amen? Alam ko po na medyo talaga ang salita po ng Panginoon, pero noon pa man, nung sinabi na po ng Pastora Carol na ikaw ang talaga bilang magsasalita sa araw na ito. Alam niyo po, ang unang nilagay ng Panginoon sa akin ay itong salita na ito. Huwag na nating patitigasin ang ating mga puso kung marinig na po natin ang tinig ng Panginoon. Amen? At kung ang lahat po sa atin, di ba po, hindi na nagmatigas sa harapan po ng Panginoon, hindi na natin, napakaganda po ata ng ating buhay. Napakapayapa na po. Amen? Magpagamit po tayo sa Panginoon dahil alam naman po natin na ang Panginoon ay banal. Alam niya yung mabuti. Parang isang magulang po, di ba? Pag ang isang magulang po ay talagang, kung tayo po isang magulang sa mga magulang po dyan, kapag po ang anak natin ay masunurin, ano pong ginagawa natin? Pinagmamalaki. Amen po. Binibigyan po ng mga pagpapala. Ito sa'yo kasi na ang sipag-sipag mo. Hindi mo nang pinapaluto pero nagluto yung anak mo ay tuwang-tuwa ka. Ikaw naman ay gutom na gutom. Amen po. Pero yung anak po na suwail, ano po yung madalas na sakit sa ulo. Amen. Sa harapan po ng Panginoon, maging kaluguran po yung buhay natin. Ito po yung maging malayang pangungusap ng Panginoon sa atin. Amen po. Amen. At sabi po dito, may 3 punto po akong ginawa. Sabi po dito sa number 1, ito po ay be sensitive with the Holy Spirit. At sabi po dito sa aklat ng John chapter 14 verse 26. Sa aklat po ng Juan chapter 14 verse 26. Amen. Sabi po dito, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Amen. Katulad nga po ng sinabi po ng Panginoong Hesus, amen. Hindi darating ang tagatulong kung naririto pa ako. Sinabi niya po yan sa mga alagad niya. At talagang sabi nga po dito, di ba, sa punto natin, be sensitive with the Holy Spirit. Kaya kung tayo po ay sensitibo sa banal na Espiritu, ano po sinasabi sa isa pang aklat natin? We are the temple of the Holy Spirit. Amen? Tayo yung templo ng banal na Espiritu, kaya kailangan kung po tayo patuloy na magpapagamit, tayo lingkod ng Diyos at tayo mahal ng Panginoon, amen, mabuhay po tayo ng may kabanalan. At isa pang bagay patungkol po sa banal na Espiritu, do not grieve with the Holy Spirit. Huwag po nating hayang saktan ng kalooban ng banal na Espiritu. Because Holy Spirit, napaka-sensitibo ng banal na Espiritu. Amen po, minsan kahit mananalangin ka lang, masaki ka lang ng isang bagay, nawawala. Amen? Kaya nga po, minsan, di ba, meron po akong isang bagay na patotoo dito, no? Kami po ay mayroong Bible study sa isang lugarin dito sa Taiwan po.
malapit sa amin, ay sinabihan po ako ng alas 11 ng tanghali. Tapos kinabukasan po ay alas 8 ng umaga yung i-board. Ako po ay panggabi. So yung worried po, nag-ano ako sa sarili ko, pagdating po ng aming Bible study, ang nangyari po kasi doon ay parang hinindian ko yung pagtayo sa Panginoon. At talagang pinatunayan po ng Panginoon doon yung pagpapalo pagkatapos po ng Bible study, sumama na ang pakiramdam ko. Nangyari po yan pangalawang beses nung kamakailan lang po ito. Kakain po kami sa labas kasama po ng isang kapatid namin sa production na dapat ipanalangin po namin. Ngayon, 3 kaming Kristiyano, nag-usap-usap kami. Ang unay sinabi niya, o sige, magpalabunutan tayo kung sino ang mananalangin. Yung pangalawa, sabi niya, huwag naman ganun kasi parang ginawa nating ang Panginoon. Amen po. Meron ng pangungusap at ako po yung pangatlo. Ano pong ginawa ko? Kumuha ako ng mga clip namin at naglagay ako ng isang marka. Sinabi ko sa kanila, o sige, kung sino may marka, siyang mananalangin. Ano pong ginawa ko doon? Isang napakalaking mali. Bakit po? Meron ng pagbabanta Sinabi na nga po Kasi Satan is there Kaya kung hindi po tayo sensitive, yung pong kaaway nandyan. Amen? Bubutasan ka talaga, gagawa ka talaga ng mga bagay na hindi makakalugod sa Panginoon. But then again, pinakita po ng Panginoon yung pagtuturo sa akin, biglang sumama yung pakiramdam ko at kalahating araw po ng aming production talagang sumama ang pakiramdam ko. At kinabukasan pagpasok namin, saka sinabi ko sa kaibigan ko na pinalo na naman ako ng Panginoon. Hindi na naman ako naging sensitive. Amen? Ma-realize po natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin pagkatapos yung consequence. Lagi po natin isipin yon. At yung number 2 po is humble ourselves before God. Sa aklat po ng James chapter 4 verse 10, sa aklat po ng Santiago chapter 4 verse 10, sabi po dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Amen. Sa kabila po ng lahat ng nalalaman natin mga kapatid, patuloy po tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon dahil hindi naman talaga, kagaya po ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi po ba? Kung sino ang nagmamataas, siyang kanyang binababa. At kung sino naman ang nagbababa ng kanyang sarili, tinataas naman po ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, talagang patuloy po tayong naalalahanan ng Panginoon na stay humble, be humble. Amen. Minsan po na pag nagkakaroon tayo ng karunungan sa Panginoon, na dumarating na po tayo sa okay, ito na gagawin ko. Nawawala na po yung acknowledgement natin sa Panginoon. Wag naman po sanang maging ganon. Mga talagang namumuhay po bilang mga Kristiyano, wag naman po tayong maging ganon. Amen po. Stay humble. Kahit matagal or bago po yan sa pananampalataya, stay humble. Amen po. At sa pangatlo po, live a holy life. Makipagbukasan nga po kayo sa unang Thessalonica chapter 4 verse 7. Sa unang Thessalonica po chapter 4 verse 7 to 8. Amen. Sabi po dito, unang Thessalonica chapter 4 verse 7 to 8, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sumusuway kundi sa Diyos, ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Purihin po ang Panginoon dahil talagang tinawag ang bawat isa sa atin upang patuloy na paputiin, patuloy na linisin, patuloy na pabanalin hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga po, ano po dito, sa mga sumusunod po ng kalooban ng Panginoon, nagpapatuloy, amen po, na nagre-receive at nag-acknowledge po ng pagtuturo ng Panginoon, ay purihin po ang Panginoon. Talagang ang tunay na anak ng Diyos ay patuloy na nagpapaturo hanggang sa dulo po ng ating paglalakbay. Hanggang sa dulo po ng ating paglalakad. Papunta po sa langit na bayan. Amen? At kung naman po, nararamdaman natin na ngayon ay nanghihina tayo, check our hearts mga kapatid.
Talaga pong totoo po ang salita ng Diyos. Kapag may pagkapanghinaan po sa ating puso, baka ito ang isang bagay. Nagiging suwail tayo o nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen po. Kaya yun lamang po sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon. Muli po natin awitan ng ating Diyos na buhay na isang awitin. Hallelujah. Awitin po natin ang Panginoon ng lahat. Bago po tayo manalangin sa Kanya. Hallelujah. Oh Lord, salamat po Panginoon. Purihin kayo at Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Karapat natin nakinain ang Panginoon, nag-iisang manlidikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y pulihan, pag-asa ng lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon ng lahat, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Oh, we praise your name, O God. We lift your name on high. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Aming Ama, aming Diyos na banal. Tuloy po, Panginoon, sa Dalang Santong Espiritu, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito'y patuloy kayong nagpakahayag sa amin. Patuloy, Panginoon, na pinatutunayan lang ninyo, Panginoon, na buhayin ninyo mga salita, Panginoon. Makapangyarihan ang iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na lahat po, Panginoon, ang pagtuturo ninyo sa amin. Maging sensitibo po kami sa pagtuturo. Laging mapagpakumbaba, Panginoon, at patuloy na mabuhay ng may kabanalan sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy lamang po kami magpatuloy dahil lahat ng bagay sa iyo walang imposible, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, ay patuloy na inilalagay mo sa aming buhay yung pagkami makasama dyan sa langit na bayan, Panginoon. Salamat po sa pag-aayos ng aming puso, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na wasakin mo nga po, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na hipuin mo yung bawat puso na mamatigas sa inyo, Panginoon. At patuloy bigyan mo kami ng puso mapagpakumbaba at espiritu handang sunod lamang sa inyo, Panginoon. Kaluguran niyo nga po kami patawarin, Panginoon, sa kung ano ang pagmamarunong na meron na kami, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, Panginoon, at patindapatin namin na tumulong sa inyo, O Diyos, na hindi kagaya ng karunungan namin, Panginoon, kundi yung karunungan na mula lamang sa inyo, O Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, hiwalay sa inyo, O Diyos, ay wala talaga kaming kayang gawin, Panginoon. Hiwalay sa inyo mga salita, Panginoon. No one will remind us, Panginoon, na mali yung ginagawa namin, kundi kayo lang, O Diyos, ang patuloy na nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa aming buhay. Kayo, O Diyos, ang patuloy na maitaas, Panginoon. Salamat po,
napakabanal at napakakatila ninyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na pinagpapala ko nga po, Panginoon, lahat ng mga kapatid ko, O Diyos, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy na nakapakinig ng iyong buhay at makapagyarihang salita. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, patuloy niyo silang pagpalain spiritually, Father. Masigit sa lahat ng bagay, spiritually, Father, yes, hallelujah. Yun ang masigit namin kailangan sa kahit ano pa, dahil alam namin kung kami nasa inyo, Panginoon, hindi kailanman kami magkukulang, hindi man kami kailan may lulungkot kung kami nasa inyong presensya. Kaya mo, Panginoon, na manahan lagi kami, Panginoon, sa inyong presensya lamang. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Patuloy, O Diyos, na dalangin mo po, Panginoon, lahat po ng gawain ngayong umaga, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng mga lingkod mo ng patuloy na gagamitin. Patuloy, O Diyos, na ingatan mo po bawat isa sa kanila hanggang sa makarating sa mga bahay pa ng bahay, Panginoon. Mag-input kami, Panginoon, sa inyo na walang kahati, Panginoon, kundi buong puso, Panginoon, kami mag-input sa inyo. Ingatan niyo po kami, patuloy, O Diyos, na ang bawat pagpupuri po namin sa inyo ngayong umaga, Panginoon, ay maging kalugod-lugod ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Lahat po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong buhay, makapagyarihang salita, lahat po ng pastors, mga leaders, mga worshipers, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na maging handain mo, Panginoon, ang kabuti na ikaw ang sumama. Malugod ka sa lahat ng kanilang gagawin, malugod ka sa lahat ng kanilang sasabihin, at ikaw ang patuloy na maitaas. Kayo pong kumilos sa lahat ng gawain, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na maparangalan. Salamat po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Parangal at pagdadakila sa pinakamakapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Purihin ang Panginoon at narito po ang ating mga kasama sa ating live devotion. Pastora Des, Sir Burley, o kaway kayo. Ayan. Ayan po yung ating mga leaders and workers, o mga lalaki, kaway kayo. Inihaw. Yan. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.